Nagbubuga tayo ng primer mga tropa. Gamit natin Surfacer UCH210. Pero syempre, bago natin binugahan yan mga tropa, siniguro natin na malinis yung mugs, sinabon nating maigi yan, tapos nag-wet sanding ako, number 600. Dahil wala pa naman paint chips yung mga dating pintura, niliha ko lang maigi yan. After matuyo ng primer, sparkling silver naman ay binubuga natin. Gamit natin dito, sparkling silver, ang code niya 391701. Ito ang magiging base ng mga candy colors natin. Ito na yung pinaka-the best na silver para dun sa base ng candy colors mga tropa, no? Mas maganda siyang gamitin pang ilalim. Lutang na lutang yung mga kulay pagka nilagyan mo ng candy colors. Magkikaindi na tayo mga tropa. Unahin natin itong marine blue. Ang code niyan, Y139. Yan yung candy blue mga tropa, no? Ang diskarte, una niyong bubugan itong gitna. Lalo pat hindi pa kayo bihasa or sanay gumamit ng spray paint. Nang sa ganon, kapag ka nagkaroon ng overspray, yung pinakalabas niya, madali niyong mareretoke. Madali niyong matatakpay niya ng sparkling silver. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magtakip o paano diskarte pag nagkaroon ng mga overspray. Sasadyain natin na magkaroon ng overspray yan. Kaya wag na wag kayong matatakot mag-DIY mga tropa. Yakang-yakan nyo yan. Basta sundan nyo lang yung step by step natin na to. Madadali nyo yan. Ngayon naman, bubugahan na natin ng brilliant red. Ang code niyan, Y138. So yung brilliant red na inilalagay natin mga tropa, maliit lang yan ano. Boundary lang yan ng dalawang kulay. Yung candy blue at saka yung candy yellow na ilalagay natin mamaya. So tignan yung maigi mga tropa. Pag nagbuga ako nung brilliant red, nagkakaroon ng overspray. Yung labas. Napansin nyo ba namumula? So pagka ganyan mga tropa, huwag kayong matatakot ano. Hahapyawan lang natin yan ng sparkling silver. So tatakpan natin yan. Dahil ang ibubuga natin next, candy yellow. Yung candy yellow, sobrang light nun mga tropa, hindi niya kayang takpan yung mga overspray ng brilliant red. So ayan, ganyan lang mga tropa. So tignan nyo, wala na yung overspray, pwede na tayo ngayon maglagay ng candy yellow. At eto na, nagbubuga na tayo ng candy yellow mga tropa. Ang code nito, C016Y016. Isa pang tip mga tropa, kapag magbubuga kayo ng candy yellow, siguraduhin nyo na tapos na yung candy blue at saka yung candy red nyo. Ibig sabihin, wala na kayong i-retouch dyan. Dahil kapag katapos na ang candy yellow at nagbuga ka pa ng candy blue or yung candy red, maaaring magkaroon na naman ng overspray, masisira ang trabaho mo. So, yun lang yung tip ko mga tropa. At habang nagbubuga tayo, commercial muna mga tropa. Doon sa mga naghahanap ng samurai paint, lalong-lalo na yun sa mga tropa natin sa probinsya, meron tayo sa Shopee niyan mga tropa. Ilalagay ko yung link sa comment section ng shop natin sa Shopee para po pwede kayo mag-order doon ng mga pinturang ginagamit natin. At eto na nga mga tropa, nagbubuga na tayo ng top coat. Gamit natin Clear 1128. Pero po pwede ka rin gumamit ng mga 2K01 na clear. Depende yan sa iyo mga tropa. FYI mga tropa, no? Ang samurai paint, gasoline resistant yan. Kaya no worries na kapag ka napataka ng gasolina, nasisira, hindi mangyayari yan, tropa. Dahil ang samurai paint, gasoline resistant. Alright, mga tropa. Finish na. Angas na ng mugs natin. Meron na tayong titanium colors. Gamit ang samurai paint. Tignan mo naman ang bangis ng kulay, tropa. Napaka-vibrant ng kulay ng candy colors ng samurai. O, di ba? Stock mugs pero ang angas ng kulay. So, ayan mga tropa. Sana nakapulot ulit kayo ng kaunting kaalaman. Sana nagkaroon kayo ng kaunting idea kung paano gumawa ng ganitong kulay gamit ang samurai paint. So, again, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Maraming salamat mga tropa. So, paano? Kita-kits ulit next video. Ride safe palagi. Peace!